Lip Cram, hiling ang preparadong sak. EJ, sinabing mahirap talunin ang bagong Jonas. At labang Beatroom vs GL, parang laban ng bida versus kontra bida. So tara. Ngayon nga paparating na Sabado na mangyayari ang Pakusganay 8 at ang main event nga dito ay Sak Maestro vs Lip Cram. Alam naman natin na huling performance ni Sak kontra Pistol ay nagkalat ito. Kaya sa post ni Lip Cram, tila hinihiling niya na makaharap ang preparadong Sak Maestro. Tayo man na narating, totoo pa rin yung kasabihan. You can take the man out of the squatter, but you can take the squatter out of the man. Tinuturing ko yan na challenge para sarili ko sukatin. Eh kung wala kaya akong issue, may palag ka ba sa akin? Sa kabilang balita naman, sa finals nga ng Matira Mayaman sa November 23 ay isa sa kabang-abang ang labang Jonas vs Badang. Dahil alam naman natin si Badang kung paano mangupal at yung style naman ngayon ni Jonas ay mahirap talunin. Kung hindi nga ako nagkakamali, huli pang talo ni Jonas sa flip top noong quarantine battles pa kontra Lip Cram. At ngayon nga sa PSP, wala pa siyang talo. Kahit bigyan siya ng dalawang kalaban ay papanalo niya pa din ito. Sa usapan nga nila sa TJ, ay napag-usapan nila ang pwedeng mangyari sa labang Jonas vs Badang. Jonas versus Badang, yan. So naging Jonas versus Badang pala dahil tinanggihan mo. Oo. Badang lang ba ang binibigay sa'yo? Or may iba pa? Hindi ko na masyado kasi na-entertain din yung yung conversation. So, hindi mo in-entertain masyado? parang hindi na ako Shoutout kay Arik. Kita mo naman si EJ Power kung gaano sa'yo ka-loyal. Mahal na mahal ka niyan. Kagaya ng pagmamahal namin sa'yo. Versus Badang. Ako, personally, si Jonas sa 3GS siya ang pinaka-paborito ko. Pangalawa, si Lip. So, plus si Badang, yan ang pinaka-favorite ko. Alam mo naman kung gaano ko kayo nakaka-idolize yung ng inang mga random shit ni Badang. Mga angel na nalukluk sa scene. Yung mga ganong shit, man, promise. Hindi ko masasabing yung style ni Badang, comedy talaga. Pero feeling ko si Badang seryoso siya seryoso niyang sinasabi yung mga bars niya. Seryoso rin talaga yung yung direction talaga dapat. Kaso nakakatawa lang yung wordings na ginagamit niya. Na si Jonas parang sobrang expert ng manggago yun lang yung sa akin parang si Jonas expert na talagang manggago. Parang lumaking kalye talaga. Tapos itong si Badang, alam mo yung mga tito na bigla na lang bubulong sa'yo na naantot mo na ba yan, mamangkin? Yung mga ganun. Yung sa sobrang random man, matatawag ko nga style ni Badang unpredictable. Agree. Ikaw, ano masasabi mo sa laban na yan? Ako, hindi ko rin alam kung ano mapupunta yan man. Parang unpredictable tong laban na to kasi pareho silang nanggagago alam mo yun. Pero siguro eto masasabi ko, gusto ko yung bagong Jonas, yung Jonas ngayon kaysa sa dating Jonas. Gusto ko napaka effortless nung nung ginagawa niya. Alam mo yun na parang siya talaga yun, alam mo yun. At para sa akin, mas mahirap yung makalaban yung Jonas ngayon kaysa sa dating Jonas na nakalaban ko. Yung Jonas ngayon parang bulletproof ng alam mo yun, kailangan parang umupo lang tas inisip yung pagmumukha mo parang ganun, tas yun na yun. Tapos si Badang siyempre excited din ako. Medyo matagal ding nawala. Feeling ko may Jonas na parang lagi siyang nasa 2-on-1. Yun. Kasi tatapat mo sa akin sa pangalawang beses naman. Parang gano'n.
Ganun shit ni Jonas. Diba? Oo. Badang naman, si Tito Badang, excited din ako sa kanya kasi alam ko gustong-gusto niyang bumatel ngayon kasi nga 'di ba na-ban siya sa PSP. Oh. Sa issue niya, sila dapat ni Nikki yung magkalaban. So excited yan lumaban syempre. Eto, unexpected din kasi yung mga sinasabi ni Badang alam mo yun, na masabi, matamaan niya lang yung tamang pindutan, patay ka alam mo yun. Isipin mo si Badang kayang-kaya niyang pumatay, kaya niyang magpa-react ng crowd gamit lang siya lang. Putang ina mo, yung matigas na yung diba? babanat siya ng sobrang haba. Hindi mo naman talaga ako kaya, putang ina mo, yung mga ganun niya. Tapos pag binanatan, niya ng isipin mo na lang pag binanatan siya ni Badang si Jonas ng yung parang bituing walang ningning. Magmimistulang kang palaboy, parang butiking walang dingding. Patay ka na talaga, Jonas. Yun yung sinasabi ko. tsaka nag-post si Badang friend kasi kami ni Badang sa Facebook Nakita ko, sabi niya sasabay daw siya sa current. Diba? So, handa yan si Badang, alam mo yun. Hindi pwede maliitin yan. Magandang laban yan. Magandang laban. Itong laban na to, Jay, wala tayong clear winner dito. Hindi, ako ibibigay ko siguro bigay ko kay Jonas siguro ng 3-2. Jonas 3-2. Jonas. Sige, parehas. Bigyan na natin Jonas 3-2. Tinalo mo daw si Badang? Yung ba iyayabang mo sa akin? Pwes kung nakaligtas ka sa nangahawak ng kamay, ngayon hindi ka papalarin. Tropa mo lang kasi yung judges, kaya nanalo to kahit walang kwenta. Kay Ram, baka di mo pa alam, si Badang ang bagong meta. At sa uling balita, nakaabante na nga si Beatroom at GL sa finals ng Isabuhay. At parang ang magiging dating nito ay kontrabida versus bida. Si GL ang bida at ang kontrabida naman ay si Beatroom. Dahil ito nga ang binubuo ni Beatroom sa isip natin, villain role. Sinabi na ni Beatroom ito mismo. Okay na ba? Walang problema ko yung tropa mong patay na sasama pa. Maging proud ka agrupo siya, parehas kayong masagwa. At kung tingin mo masyadong masama, wala kang utak, tanga. Kung meron kang puso ng kampiyon, ako wala akong puso. Champion lang talaga! Pwede kong ipakita sa palabas, ganun yung gagawin ko. Kumbaga may kinuha kong role, yung villain role sa akin na yun. So kayo ba, kanino kayo pupusta sa labang Beatroom vs GL? At tingin nyo ba makukupal ni Jonas ng gusto si Badang? Kung ano man ang sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless.